naghangad ng mga bagay at napalayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa'kin mananatili. Di ka man lang nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita pag-ibig na napakahiwaga. Kaya't narito ako, bumabalik sa'yo. Alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Buhay ko'y kasing dilim man ng gabi. Ito'y kaliliwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y lininis mo ang sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita pag-ibig na napakahiwaga. Kaya't narito ako, bumabalik sa'yo. Alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Maraming salamat po sa mensahe ng awitin na atin pong napakinggan. Panginoon po ang tunay na siyang mayakda ng buhay at ng talento na pinagkakalob niya po sa atin pong iglesia. Welcome po sa atin pong pag-aaral po na atin pong gagawin po ngayon pong umaga. And ako po nagagalak na tayo po pala ay hindi lang po from the Philippines, all throughout the world. We thank you for those who are in the West, especially in America. Alam namin, I believe gabi ngayon dyan sa inyo, and yet you are joining with us in our worship this very hour. Tayo po muna yumuko sa panalangin. Our Father in heaven, we'd like to thank you for this wonderful opportunity once more na kami po ay magkatipon-tipon at upang pag-aralan po ang inyong salita. Lord, thank you for giving us this special topic, the Kingdom of God. Ama naming Diyos, we praise Jesus Christ sapagkat when He was here on earth, He was really preaching the kingdom of God, the kingdom of heaven. Marami pong pagkakataon naman na sa kanya pong ministeryo while He was here on earth, talaga pong pinakilala niya
sino po ang nandoon sa kingdom of heaven and what is kingdom of heaven really like. But Lord, we are discussing in a special and different way sa topic po na ito. And we are praying for the Holy Spirit once again na siyang pong tumulong sa amin na maunawaan po ang bagay na ito. Ito po aming samot dalangin, patawarin kami sa pagulong pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po sa ating pong pag-aaral po sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Before I start, greetings mula po sa amin pong district dito po sa Amadeo. Ito po ang mga kabataan po namin sa distrikto, and we bring to you our greetings. By the way, we are having a commitment service dito po sa amin pong district, and I just excuse myself sa kanila pong activities. Meron naman pong program na binigay po sa kanila. I also thank Pastor Ilagan. In-invite niyo po ako. Although may appointment po siya ngayon, I believe this is not a coincidence, or this is not an incidence na alam ko po may leadings po ang Panginoon. Before I continue, just to tell you mga kapatid, those who belong in this ministry sa Moving On, one way or another, magkakaroon din po kayo ng part na kayo po ay gagawin pong mga speakers. Tapos, para bagang, na-learn ko po ito when I was in Mountain View College. Sabi namin pong professor po doon, pangalan niya po si Pastor Adil. Sabi niya, friends, pastors, fellow pastors, sabi niya, when there was a time, or there will be a time na para bagang second choice lang kayo kasi wala yung talagang speaker, lagi niyong tandaan ang prinsipyo ng langit or ng Biblia. Sabi doon, man's second choice may be God's first choice. I'm not saying I am the first choice, but I believe since we are praying to God, mga kapatid, we are a community praying people of God, we believe God will send messenger. So pray for me as I deliver to you, to everyone, this message mula sa Panginoong Diyos. Now our key text was read kanina po sa Matthew chapter 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, I believe, siguro na-sense nyo na po mga kapatid, ang preacher namin ngayon, narinig ko na yung sermon na yan. How many times? Unahin namin ang Panginoon, unahin namin ang karin ng langit, etc., etc. If you are thinking that way, well, yeah, perhaps you have some point. But I would like to approach on the other side of the coin in this chapter. To tell you honestly, this is one of my term paper when I took Greek in my study in Mountain View College. I discussed the word kingdom there, and this is very a powerful message from the Lord na ako po naniniwala na ipapaunawa po sa atin this very wonderful morning. Now, the focus here is this. But seek ye first the kingdom of God. Note the word kingdom of God. I intentionally highlighted it, kingdom of God, because that is my concern this morning. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, friends, brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have two parts on our study this morning. The first part is the context, or the immediate context. Now, before I tell you the context in Matthew chapter 6, let us first put a very short glimpse. In Matthew chapter 1, we are discussing, the Bible is discussing, Apostle Matthew discussing the genealogy and birth of Jesus Christ. If you will read that, okay? We have no time to read those chapters, but I'm just giving you the summary or the glimpse, okay? Chapter 2 is the visitation of the wise men and the flight of Jesus to Egypt, since Herod wanted to kill Jesus, the baby boy. And then we also read that chapter, the killing of the innocent boy from 2 years old and below. And that is a cry of Rama, those mothers whose children were killed because of that order. Matthew chapter 3 is
it records John the Baptist preparing the way of Jesus' ministry, and of course, Jesus was baptized by John. Okay? Hindi ko na, wala na po akong time para sabihin po sa inyo yung dialogue po nila. And then in chapter 4, the Spirit bring Jesus to the wilderness, and there Jesus was tempted by Satan. And also in the same chapter, it is the chapter wherein the call of the first group of the disciples, namely Peter, Andrew, James, and John. Okay? Now, right after that temptation of Jesus Christ, right after his call to the first group of disciples, automatic and on the record of Matthew, according to Matthew's record, on the spot, agad-agad, nagkaroon po agad ng preaching ministry ang Panginoong Diyos. Yes, on the later verses of chapter 4, Jesus went healing and doing signs and miracles. But in chapter 5, solid 3 chapters mga kapatid, solid 3 chapters, Jesus was telling them sermons after sermons. Why I say sermons after sermons? Because hindi lang po isang topic yung discuss po ng Panginoon. In fact, here is, ito po, sabi po sa verse 1, seeing the crowds, kasi po meron pong approach po dito na sabi nila, ang sinermonan lang po ni Jesus Christ during these 3 chapters are the disciples. But when I read the text again mga kapatid, it is not only the disciples whom Jesus Christ preached, but of course, many people around him. Because in chapter 7, verse 28 and 29, and Jesus, when finished this saying, the crowds, in other words, marami pong nakinig po sa kanya, not just the disciples, but very big crowd, mga kapatid, mga kaibigan. For he was teaching them as one who had authority. Bakit maraming nakinig? It's because ang kanya pong teaching ay different from the teaching of those who are Pharisees and the scribes. Okay? Now, who among you here would like to hear a sermon whole day? Solid sermon. Kumbaga, kasi po, let me say it again. 3 chapters po kasi at napakaraming topic. Mamaya bibigay ko po sa inyo ang outline. Very short lang po. Sino po sa inyo makaka-survive ng buong araw nakikinig ng sermon? Siyempre, kahit po ako mga kapatid, talagang ma-exhaust for a lot of information na binigay. At hindi lang po yan siguro, no noon break ito. Kasi 3 chapters po ang topic na binigay po ng ating pong Panginoong Jesus. Now, again, hindi po sila na-exhaust. Siguro ikaw at ako ma-exhaust. Ang haba naman ng sermon. Kumbaga, siguro hindi ko by the way, hindi ko po kayo nakikita ngayon mga kapatid personally, pero sa tingin ko, ang iba sa inyo nagtatanong mga kapatid, anong oras kaya matapos yung preacher namin ngayon? Gutom na kami. Okay? Now, but the people who were listening to Jesus Christ that time, sabi po, the crowds were astonished. Hindi po sila exhausted. Sila po ay astonished. Namangha po sila sa teachings ng ating pong Panginoong Diyos. Now, very short lang po. Here are the outline, or here is the outline ng sermon po ng Panginoon doon po sa Mount. Now, the chapter 5, the first approach ng ating pong Panginoon, siyempre yung topic po ng Beatitude, salt and light. Basahin niyo lang po yung mga corresponded na mga verses. You can read them after this sermon mga kapatid. Christ fulfills the law. Murder begins in the heart, adultery in the heart, marriage and sacred binding, Jesus forbid oaths, go to the second mile. Ito po yung mga topic niya po mga kapatid. Love your enemies, of course. Do good to please God. Ano pa? The Lord's Prayer, of course, in chapter 6. Tapos fasting, he taught them how to fast. Ano po ang proper fasting and the principle of fasting. Sabi po ng Panginoon, lay up treasures in heaven. Sabi niya po, lamp and the body. You cannot serve 2 masters. Doon po sa verse 24. Tapos, dito po mayroon po highlight po dito. Ang topic niya, do not worry. At medyo mahaba-haba po ang mga verses po na ito.
Mamaya dito po tayo mag-focus mga kapatid. Nag-topic po siya about din do not worry. At last, sabi niya po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Then sa chapter 7, do not judge, ask, seek, and knock, narrow way. Natapos po mga kapatid ang kanya pong sermon sa 3 magkasunod-sunod na chapters, mga minamahal na kapatid. But I observed something strange here. Ito pong do not worry, if mapapansin niyo po mga kapatid, dito sa 15 topic po ng Panginoong Diyos, you cannot serve two master, and all the while, and bigla po nag-change ang topic, sabi ng Panginoon, do not worry. Tapos, yung pagkasunod po mga kapatid na chapter, do not judge. Okay? Napansin ko po doon mga kapatid, magkaiba yung topic, pinagitnaan po itong topic na do not worry. Because I sense mga kapatid, during this time, siguro po mga tanghali na po ito, siguro approaching 1 na po siguro at gutom na yung mga tao. Of course, Jesus as the Son of God, nakikita niya po yung crowd na parabagang aligaga, hindi mapakali. Kumbaga, yung iba po hindi po lahat. Yes, the verse told us they were astonished. But I believe there are people na talagang gutom na sila, di ba pakali. Kaya nga po, a sudden change of topic ang binigay po ng Panginoong Diyos. Huwag kayong mag-alala. Yung ibon, di nyo ba nakikita? Wala silang bank account pero pinapakain ng Panginoon. I just paraphrasing. Hindi ba nakikita yung lily of the valley? Wala po silang mga damitan, wala silang SM pero binibihisan sila ng Panginoong Diyos. Hindi ba kayo mas importante pa sa kanila? Kaya parang binibuild up ng Panginoon mga kapatid in this context na huwag kayo mag-alala. Just but seek ye first the kingdom of God. Now, to tell you honestly mga kapatid, okay? If I were one of the audiences of Jesus Christ that time, magtataas po talaga ako ng kamay. To tell you honestly. At sasabihin ko po sa kanya, tatanungin ko po sa kanya mga kapatid, why do you say, seek first the kingdom of God? Teacher, preacher, Jesus, siguro po na-sense nyo na kami gutom na. Na-sense nyo po na kami ay in need of something, and yet you have given us a task na para sa akin ay impossible. This is just my honest opinion, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, if isa po ako doon sa mga audience ni Jesus Christ, talaga magtataas talaga ako ng kamay. Lord, Master, Rabbi, bakit niyo po kami sinasabihan na seek ye first the kingdom of God? Ang hirap po kayang pumunta ng langit, Ama. Jesus, ang hirap po kayang pumunta ng langit. Aba, Lord, hanapin mo namin yung pagkain namin, yung susuot namin, kesa hanapin namin yung kingdom ng Diyos. Because we believe that kingdom is in heaven. How can we go there in heaven? Hanapin mo na namin yung amin pong pagkain. Okay? I hope you are getting my point, mga kapatid. That is just my honest opinion. Now, the question here is this. Is that a literal or symbolic kingdom? That is my point, mga kapatid. Nung sabihin po ng Panginoon, but seek ye first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, is that a literal or symbolic kingdom? Now, we are studying word here, mga kapatid. And atin po itong pag-aralan po mamaya, paano po ginamit po ang kingdom. Now, the word kingdom is a compound word. King and domain. There is a king and that king needs a domain. Yung kanya pong pinaghaharian. Dapat po merong hari at merong pong pinaghaharian. Of course, people that time know ang pinaghaharian ng Diyos ay nasa langit. Okay? Now, mga kapatid, here is the second part of our study. Yun po yung kanya pong first part. Yung immediate context, ang use po ng kingdom po doon ay somewhat hindi relatable. Yes, literally, Christ is speaking, do not worry. Unahin nyo lang hanapin, i-priority yung spiritual things. Now, that is the point of Christ, by the way, but using the word kingdom is a different thing.
And that is why ang atin pong task this morning sa pag-aaral po ng salita ng Panginoong Diyos is to find out the meaning of that kingdom. Now, part 2 mga kapatid, ito po natawag na wider context. How is the word kingdom being used in other chapters? Now, follow with me mga kapatid. How is kingdom is being used in other chapters? Hindi lang po ito sa 3 chapters na sermon ng Panginoong Diyos, kundi sa ibang chapter but in the same book, in the book of Matthew, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Now, follow with me. I hope you are reading with you your Bible, opening them with me. I'm just putting, I just put the text in this PowerPoint. It says here, Matthew 13 verse 24. Okay, ito po yung parable ng wheat and tares. Sa Bisaya pa, kung sino po mabisaya dyan, bunglayon o trigo. Okay, masamang damo at yung trigo. Okay po, sabi po dito sa verse 24, and he put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in the field. Okay, hindi ko na po babanggitin po sa inyo ang kwento, pero ito po yung kwento ng masamang damo at ng trigo. Ang nagtanim po ng trigo, walang iba kundi ang Diyos, pero ang nag-spread out ng masamang damo, walang iba kundi ang kaaway. So, ang ginamit po na term ay the kingdom of heaven. Ano pa? Dito po mga kapatid, sa Matthew 20 verse 1, ito po yung parable of the laborers in the vineyard. Okay po? Ang ginamit po na statement ay ito po, for the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers in his vineyard. So, nag-hire po siya ng laborers. Okay? Ang ginamit po na word ay kingdom. Second to the last, wedding feast, 22 verse 1 and 2. And again, Jesus spoke to them another parable, saying, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. Okay? Ginamit po ulit yung salitang kingdom, mga kapatid. I hope you are following, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. And then, chapter 25, for the last time, ginamit po ng Panginoong Diyos ang salitang kingdom when He told them a parable of the 10 virgins. It says here, then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. Okay? So, I built the foundation na si Jesus Christ, when telling a story, ito mga kapatid, listen to me. When I was a child, ang ginagamit po ng akin pong mga teachers, pag sila po nagkikwento, ayon pong katagang once upon a time. Sino po nakaka-relate? I don't know who I don't know yung mga kapatid, pero I believe some of you are teachers or professionals. 'Di ba po ang ginagamit po ng mga teachers or mga storytellers when telling a stories is this introductory statement. Once upon a time, tama po ba? Blah, 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 blah. Once upon a time, may kwento ganito, ganyan, ganyan, ganyan. But, Jesus' introductory statement was far different from other storytellers. Iba po ang kanya pong ginamit na introductory statement. Ang kanya pong ginamit, mga kapatid, the kingdom of heaven. Pwede namang sabihin ni Jesus Christ, alam nyo ba, although, because ang parable po ay hindi po totoong nangyari. Ito po ay illustration lang para po kumatawan sa gustong iparating ng Panginoong Jesus. Tama po ba ako? Yun po yung parable. Pwede naman sabihin ng Panginoong Jesus, alam niyo po ba, for the sake of illustration, once upon a time, ganito, ganito. But He used a different introductory statement at doon po ako nagkaroon ng intriga, mga kapatid. And that is why I intentionally studied that word. The kingdom of heaven. Mga kapatid, mga kaibigan. Now, there is something in this word. I believe the word kingdom. There is something, mga minamahal na kapatid. Now, what did you observe? Ginamit po yung word na kingdom before telling parables. Now, what did you observe with the parables, mga minamahal na mga kapatid? Ano pong na-obserbahan po ninyo doon? Ito po ang akin po na-observe. Yung wheat and tares, masamang damo at trigo. Yung laborers, mga kapatid, yung late dumating at yung early nagtrabaho, pero fair pa rin po sila, pero nagalit po yung early na dumating kasi fair yung sweldo. Yung wedding feast, yung dumating na karamihan nagsuot ng wedding gown or ng wedding attire, pero yung meron pong kaisa-isang tao po doon
na dumating na wala siyang attire, wedding attire, at kaya po tinapon siya, mga kapatid. Ano pa? Ang 10 virgins, mga kapatid. Ang 10 virgins, meron pong 5 foolish and 5 wise. And come with me. I observed 2 groups in this parable, mga minamahal na mga kapatid. I observed 2 groups. I hope you are following, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan. Now, come with me. If the literal heaven or kingdom is what the word kingdom is referring to, yung literal po na langit, ha? Kung yun po ang nirefer po ng word na kingdom, then heaven is not perfect. Bakit? Kung yun na po, ha, kung literal na langit. Hindi po perfect pala ang langit. Bakit? Because of the existence of both good and bad groups. Are you with me? Meron pong good and bad groups. Yung 10 virgins, may foolish and wise. Now, I believe, wala pong 2 groups ngayon sa langit. Before, there was. Nung nagrebelde po si Lucifer sa langit na bayan, mapatid. Pero hindi po nagtagal iyon at itinapon po sila ng Panginoong Diyos, sapagkat you cannot live together in harmony kung kayo'y magkaiba ng principle, at nagrebelde po si Lucifer. Kaya po ang langit po ngayon, I believe, is a perfect place. Banal po lahat ng mga nandoon. So, the question is, hindi po pala ito literal na langit, mga kapatid. No, it is not a literal heaven, because I believe heaven is a perfect place. I hope you are with me, mga kapatid. Nang heaven is a perfect place for you and for me. So, the question is, what does the kingdom mean? If the parables are talking about 2 groups, ano po kaya, mga kapatid? Ito na po tayo. Now, how about the church? Let's pause for a while. How about the church? Tanong, are there, sorry for typographical error, are there 2 groups present in our church, mga kapatid? Present po ba ang wheat and tares? Present po ba yung laborers na mareklamo at hindi mareklamo, although mayroon pong huling dumating, parang sabi ng Panginoon, may nauna na mahuli, may huli din nauna. Meron po bang, present po ba sa ating pong church, yung mga taong pupunta sa wedding feast, which is the second coming of Christ, pero wala pong suot ng righteousness ni Christ? Now, last question, present po ba sa ating church yung foolish and wise virgins? If your answer is yes, you are correct, mga kapatid. I found out that the word kingdom there is no other than our church, mga kapatid. Seek ye first the church. Now, don't judge other, please. Nagkaroon po ako ng open and close parenthesis here. Mga kapatid, it is not my task, it is not my job, neither your job or your task to judge other. Ikaw kapatid, dahil late ka ngayon sa atin pong Sabbath school, tares ka, foolish virgins ka. Ikaw kapatid, dahil ikaw ang nagsermon ngayon, ikaw nagpaawit ngayon, napakaganda ng kanta mo, napakasigasig mo sa loob ng iglesia, napakataas ng posisyon mo sa iglesia. Ikaw kapatid, wise virgins ka. No. That is not your job, nor my job. No. That is God's judgment. Okay? Hindi po natin alam yung judgment ng Panginoong Diyos. Okay? But as far as the study is concerned, wala po sa atin ang pwede pong magbigay ng judgment na tayo po ay ganito, tayo po ay ganyan. Okay? My point here is this. These 2 groups are present in our church whether we like it or not, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. So yes, so it means our church is not perfect per se, okay? It's not perfect. But the question is, why did Jesus tell us to seek first the kingdom if our church is imperfect? Come with me. The answer is still in the same verse, mga kapatid. And His righteousness. But seek ye first the kingdom of God, the church. And though the church is not perfect, His righteousness is there. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus, and His righteousness.
Mga kapatid, yung robe of righteousness ni Christ ay nandoon. No, not your pastor's righteousness. Mga kapatid, ako pinaglilingkod sa Panginoon for 6 years now. Mga kapatid, I'm not boasting my righteousness because it's not mine. It's God's righteousness. Nobody can gain that righteousness by their own effort, but by the gift and grace of our Lord Jesus Christ. Friends, your pastors nor your elders or church leaders may mga mamatid, wala po kayong makikitang righteousness sa kanila. Wala po kayong makikitang righteousness po sa amin. In fact, napakarami na po na backslide dahil sa pastor. Napakarami na po na backslide dahil sa elder. Ang dami na po na backslide dahil sa mga church leaders. So, mga kapatid, wala po kaming righteousness. Only Christ's righteousness, yung katuwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. His righteousness is so much to us. It's so abundant na handa niya pong ibihis sa atin, mga kapatid. So, mga kapatid, don't look for other people. Pag sila'y wala na, tayo rin po ay mawawala na sa pananampalataya, or pag sila'y sinaktan tayo po ay mawawala, mga kapatid. We are attending church because we are looking and listening to the righteousness of our Lord Jesus Christ. And even though His church is not perfect, still, this is the only agent of God in preaching His righteousness. Let me repeat that again. Kahit pa po ang ating iglesia ay hindi sakdal because of the presence of these two groups, still, this is the only agent ng Panginoon, mga kapatid, in preaching about righteousness, about His righteousness. Why? Bakit? Sa tingin nyo, mga kapatid, dito sa lugar na ito, nakikita nyo? O, anong picture yan? Saan yan? Di ba yan po ay sa bar, night bar, sa nightclub? You cannot be able to listen righteousness sa lugar po na ito. Kalayawan po ito, mga kapatid. Ang maririnig nyo po doon, mga budots na mga sayawan. Ang maririnig nyo po doon ay kaliwat kanan ng mga kalaswaan, mga kapatid. Ang nyo po makikita doon. You cannot find righteousness in this place, mga kapatid. Nor in this place. Ano po ito? Sa bungan. Cockpit arena. Iba yung sinisigaw doon, mga kapatid. Hindi po Christ righteousness. Christ righteousness. Iba. Ang sinisigaw doon ay ano po. Kung sino nakakaalam, baka nakapunta na po kayo dito. Joke lang po. Mga kapatid, iba po sinisigaw doon. Pula, puti. Pula, puti. Okay? Ang sinisigaw doon, mga kapatid, ay sugal. Okay? Even here, saan po ito? Computer shop. Ako po ay talagang na-addict po sa computer games before. I would like to admit that. I'm not magnifying my mistakes before, but let me tell you this, akin po mga karanasan. Sa computer shop, mga kapatid, puro murahan. Talagang kaliwat kanang memory verse ng kaaway. Kasi pag nainis na yung kalaban mo, mumura na, tapos magsusuntukan na doon sa computer shop. Talagang nakakalungkot, mga kapatid. Wala ka maririnig na righteousness po doon. Puro bully, puro lahat. Masasama mga words, mga kapatid. But only in the church. Kahit hindi po sakdal ang ating iglesia, mga kapatid, ang sabi pa rin ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, because in this kingdom, in this church, His righteousness is being preached and being revealed and being shared, mga minamahal na mga kapatid. Alam niyo po, meron pong kwento na isang tao na gusto na po mag-backslide. Sabi ng taong ito sa kanyang pastor, Pastor, gusto na mag-backslide. Sabi ng pastor, bakit? Sabi ng taong ito, Pastor, nakita ko, ang dami nagchismisan sa likod. Pastor, nakita ko, yung nagpapakanta na yan, Pastor. Naku, tumaya ng loto yan kahapon, nakita ko. Yan, Pastor, yan nananalangin. Pastor, nakita ko, may kabit yan. Pastor, yang nagsisermon. Sabi ng ganun. Naku, Pastor, ang daming kasalanan, nakita ko yan, Pastor. Sabi ng Pastor, ay ganun, ba? Gusto mo na mag-backslide? Gusto mo na umalis? Oh, Pastor, ayoko na sa church na to. Sabi ng Pastor, mga kapatid, okay, ito lang, may papagawa lang ako sa iyo. So, madali lang ito. Bago ka umalis, ipapagawa ko to sa iyo. And after you done it, okay, you can go freely. Sabi ng tao, mga kapatid, okay, sige, Pastor, ano po yan? Sabi ng Pastor, ito, may baso, puno ng tubig. During our worship service,
umikot ka ng 10 beses sa crowd. Okay? Make sure walang matatapon na tubig doon sa basong hawak-hawak mo habang ikaw ay umiikot. After your 10th na ikot, pwede ka nang umalis. Sabi ng tao, ay, dali-dali naman yung pastor. To cut the long story short, after niya po magawa mga kapatid, sabi niya, bumalik siya sa pastor, sabi niya, pastor, okay na, alis na ako. Sabi ng pastor, sige, you can go now. But let me ask you a question. Habang ikaw ay hawak-hawak itong basong ito at umiikot sa mga tao, may nakita ka bang nagchichismisan? May nakita ka bang mali ng kapatiran, etc., etc., etc.? Sabi ng tao, pastor, wala. Sabi niya, bakit? Kasi nakafocus lang ako sa baso, pastor eh. Kasi ayoko may matapon na kahit isang patak. Mga kapatid, mga kaibigan, we always sing the song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Pero nag-wonder pa rin ako mga kapatid. We keep on singing this song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Pero bakit ang dami na backslide pa rin sa mga mali ng tao? Perhaps because we are not fully turned our eyes to Jesus, mga kapatid. Tama po ba? Mga kapatid, mga kaibigan, let us focus our eyes on Jesus. I pray this is now the right time to live in it and to live for it. Mga kapatid, when we sing that song, Turn Your Eyes Upon Jesus, ito na po yung time na hindi na tayo titingin sa tao, mga kapatid. Otherwise, mababackslide po tayo. Kanina po, sa mga tanong po kanina sa Sabbath School, I think this is now the right time to answer your question. Maraming nangungutya sa inyo, maraming nagsasabi sa inyo, mali ang ginagawa ninyo, mga kapatid. Don't mind them. As long as you turn your eyes upon Jesus, as long as you are convicted na tama ang ginagawa mo and you give glory to God and you are preaching the righteousness of Christ's kingdom, mga kapatid, the righteousness of Christ. If you keep on preaching that, it doesn't matter ilan ang taong kumakalaban sa iyo. It doesn't matter kung ilan ang taong turn their back on you. Mga kapatid, it doesn't matter as long as we focus our eyes on Jesus. Mga kapatid, I'm now approaching to my end. Sabi po ni Ellen White, sa kanya pong mga writings sa Testimonies of the Church, Volume 3 and other volume, sabi niya po, the church is like, in the latter days, is like a ship. Para daw pong barko or bangka na parang malulunod, pero hindi naman talaga siya malulunod. Now, bigla pong dumating mga kapatid sa akin pong isipan, yung Noah's Ark. Okay po, Noah's Ark. Now, follow with me. Yung Noah's Ark, ano po ba nangyari mga kapatid? What happened before the flood and during the flood? Come with me mga kapatid. Ito po sinasabi sa Matthew 24 verse 37 and 13 hanggang 39. For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For as on those days before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving marriage until the day when Noah entered the ark, and they were unaware until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Ano pong point mga kapatid? Sa panahon po ni Noah, they were drinking, marrying. Now, the question is, ano pong mali sa eating? Wala naman Walang mali sa pagkain. Pero, ang mali, excessive eating na. Kahit yung mga pinagbabawal, ay kinakain na rin. Okay? Gluttony na. Okay, mga kapatid? Mali po yun. Now, anong mali sa drinking? Walang mali sa drinking, mga kapatid. Pero ang mga iniinom, mali na. Mga alak na at mga iba pang mga bagay na nakakalasing. So, yun po ang mali po doon. Tanong, ano pong mali sa marrying? Tayo po in-advise ng Panginoon na mag-asawa. Yung iba may gift of celibacy. However, ang design ng Bible ay tayo po dapat mag-aasawa. Pero anong mali po sa pag-aasawa? Sa panahon po ni Noah, sa panahon pa din ngayon. Kasi po, nililegalize na po yung same-sex marriage. Lalaki sa lalaki na nag-aasawa, babae sa babae na nag-aasawa, mga kapatid. So, parang panahon po ni Noah, mga kapatid, mga kaibigan. Now, okay, here's my point. Before the flood, kung babasahin niyo po ang Patriarchs and Prophets, mga kapatid, ni Ellen White, sabi po doon, ang tao po'y nagulat. They were about to be convinced na sila po'y sumakay na rin sa arka. Kasi nga po, yung mga hayop, talagang naka-file po sila, mga kapatid. Because commanded by angels, of course, angels of God, sila po'y file 2 by 2 yung mga unclean animals at 7 po yung unclean animals. Of course,
Sila po'y pumasok mga kapatid doon po sa arka. Now, in my imagination mga kapatid, ganito po. Alam niyo po yung hayop na sloth? Yung napakabagal na sloth. May palabas na napanood ko na sloth. Napakabagal talaga niya mga kapatid. Now, buhay siya ngayon, tama ba? Of course, ibig sabihin, nakapasok siya sa arka. What if mga kapatid? What if lang ha? Ito po yung wildest imagination po na niyo pong preacher ngayon po umaga. What if yun pong sloth may kasunod sa likod niya na cheetah? Ano yung cheetah? Napakabilis na hayop. Okay? Na, tanong, may record po ba sa Bible na nung pumasok po mga hayop, 2 by 2, sabi ng cheetah, nag-overtake na lang ang cheetah kasi ang bagal ng sloth? Wala. Wala nag-overtake mga kapatid. Patient sila, nag-file papunta po doon sa loob ng arka. Ano pong message po doon? Mga kapatid, hindi po tayo sabay-sabay sa paglago ng pananampalataya. Merong mabilis, meron pong mabagal, pero mga kapatid, please, huwag niyo pong i-overtakean yung mga mahihina or bumabagal sa pananampalataya. Encourage them. No time for backsliding. I-preach nyo po ito mga kapatid. Ang preaching ng Panginoon ngayon pong umaga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness kapatid, kailangan mo, huwag ka manghina sa pananampalataya. Kahit mabagal ka, I'm here to encourage you. Kahit ikaw ay napakaraming problema, I'm here to pray for you. Mga kapatid, wala pong nag-overtakean doon. Wala po doon na ganito lang ginawa. Makatid sila po ay nakapasok lahat sa arka kahit yung iba ay mabagal. So please, pray for your fellow members of the church. Please encourage your fellow members of the church, mga minamahal ng mga kapatid, mga kaibigan. Ito po yung before the flood. How about during the flood? During the flood, mga kapatid, Genesis 7 verse 24, and the waters prevailed on earth on 150 days. 5 months, mga kapatid. 5 buwan po sila nagpalutang-lutang doon sa tubig. Now, tanungin ko po kayo, sa 5 buwan po na yon na sila po nagpalutang-lutang sa tubig, ano pong senaryo mga kapatid ng arka? Number 1, mabaho. Number 2, maingay. Ano pa? Magulo. And many more. Think of those things mga kapatid. Maingay, mabaho, magulo, lahat-lahat. Now, tanong, meron po bang tumalon, mga kapatid, palabas ng arka? Kasi sinabi po ng anak siguro ni Noe, si Japet, ayoko rin dito tay, ang baho-baho, talon na ako. May tumalon po ba mga kapatid? Wala. Mga kapatid, kahit napakaraming mabaho na ugali sa loob ng iglesia, don't you dare to jump out from this church. Friends, ladies and gentlemen, brothers and sisters, no time for backsliding. Kahit sila po ay nagpalutang-lutang sa arka, mabatid, at napakaingay sa loob ng arka, wala pong nag-jump out sa arka. Sinabi, ang ingay-ingay dito, ayoko na. Mga kapatid, I'm not suggesting that if you're a member of this church, ligtas ka na. Okay? No. But as far as the message of salvation is concerned, church plays an important role. Mga kapatid, ang iglesia, ikaw at ako, yung po yung meaning na po ang iglesia sa Greek, called out. Mga kapatid, we are not perfect, okay? But as far as the salvation is concerned, ang message of salvation ay binigay ng Panginoon sa church. Don't you ever dare to jump out from this church, mga minamahal na mga kapatid. Now, for the last time, let me ask you a question, mga kapatid. How is your church? Kamusta po yung church po natin na kinabibilangan, mga kapatid? How is our church? Is your church a safe place for the pilgrims like you and me? Mga kapatid, ang dalangin ko po, yung atin pong church ay isa pong safe place ng mga pilgrims. Ano po yung pilgrims? Manlalakbay, kasi po tayo pa papunta ng langit. Manlalakbay katulad po ninyo at katulad ko po, mga kapatid. Tanong, safe place po ba talaga ang atin pong church? Alam niyo po, meron po isang kwento. May isang tao, tumunog ang kanyang cellphone, mga kapatid, during church service sa loob ng simbahan. Lahat ng tao nagtinginan sa kanya.
Ingay ng cellphone mo ah. Tapos ginudge na siya mga kapatid ng kanyang mga kapatiran sa loob ng iglesia. Gito ka, ganyan. Tapos pag uwi niya ng bahay, pinagratan pa siya lalo ng kanyang nanay at ng kanyang tatay. Ikaw, ganyan. Dapat pag nasa loob ng iglesia, banal tayo, tahimik tayo. Talagang dinown siya mga kapatid. Both his brothers and sisters inside the church at maging ng kanyang pamilya. Dinown talaga siya. Tumulog lang ako sa kanyang cellphone ha. Tumulog lang po yung kanyang cellphone. Nakakalungkot. Ang ginawa niya mga kapatid, sobrang depressed siya. Aba, pumunta ng bar, nightclub, pumunta mga kapatid. Uminom ng alak. Since lasing-lasing na siya mga kapatid, wala lang siya sariling pag-iisip, nakabasag ng baso. Nakabasag siya ng baso mga kapatid. Sorry siya ng sorry. Sorry po. Nakabasag ako ng baso. Alam niyo po anong sabi ng waiter? Sir, okay lang po yun. Okay lang. Kami na po maglilinis niyan, sir. Okay lang yan, sir. Alam niyo po, nakakalungkot yung taong iyon, based sa story, mas gusto nang magpabalik-balik sa bar kaysa sa church. Kasi pag nagkamali siya sa bar, okay lang. Inuunawa siya. Pero pag nagkamali siya sa church, kinokondemn siya. Mga kapatid, I am praying, please, let our church be a safe place ng mga pilgrims na katulad po natin. Let us refrain from judging, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, let us seek first the kingdom of God and His righteousness. Wala pong perfect sa atin mga kapatid, but the Lord Jesus Christ is. He is perfect mga kapatid, and that is why He says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tayo po ay manalangin mga kapatid. O Diyos naming banal, dakila at mahabagin sa lahat, napakaraming salamat po Ama sa inyo pong mensahe na pinagkaloob po sa amin to seek first the kingdom. And we understand this morning, Lord, that that is your church, because the church is the only agent sa mundong ito na pinagkalooban niyo po ng message of salvation. Kami po yun, Lord, yung member po ng church na yun na pinagkalooban niyo po ng isang good news of the gospel about Jesus Christ sacrifice on the cross and His second coming. Lord, please help us bilang isang church na kami po ay isang grupo ng mga taong pag meron pong taong gusto pong pumasok or mag-approach sa amin ay nakakaramdam po sila Ama ng safe na atmosphere. Lord, please, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na message po na ito ay ma-implant sa amin pong mga puso at amin pong mga isipan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po'y manalangin mga kapatid. Our Father in heaven, we would like to thank you and praise you, Lord, sa isang napakagandang opportunity for us to study your word. And Lord, thank you for enlightening us na there's no time for us to go backsliding because there's no other way, Lord, na ipipreach ang inyo pong righteousness na siyang passport po namin, Lord, papunta ng langit. But in the church, Lord, help us to realize, but Lord, help us to be united as a church na instead we throw each other's stone. Lord, help us to be united at kami po ay maging agent niyo po na ng pag-preach ng righteousness and salvation of our Lord Jesus Christ sa mga tao na sa aming pong paligid. Lord, thank you for letting us know of your great love and help us, Lord, to share this great love to others. Forgive us our sins. We pray in Jesus' name. Amen.